So maalala nyo, ito yung patatas na nilagay namin ni Milan dito sa Silar noong nakaraang summer. Right, darling? I don't know. I don't understand. When we arrive here, I helped Milan to take all these potatoes here. Yeah. So these are the potatoes. Yeah. I'm gonna choose the big ones. Yeah. No, just any. Randomly. Randomly. Yeah. I'll just Okay. do like this. Just like that. Ang sobrang lamig. That is why potatoes never spoiled here. Because it's really cold. It's like you are inside a fridge. Cold and dark. Yeah. Okay. Ang lamig doon sa Silar. Grabe. Hindi makaya na ng lamig. Kaya pala hindi nasisira yung mga patatas doon kahit isang taon. Kasi sobrang lamig. Lalo na ngayong winter. Linis time. From up to down. Wala rito si Hana, wala si Sophia, walang tao rito maliban sa akin at kay Mamingka. Medyo malikabok. Lilinisin ko yung stairs. Buong stairs. Didaspan ko muna yung mga alikabok at saka pupunasan ng tubig. Tapos na ako magdaspan. So ito lahat ang nakuha ko. Tingnan nyo. Sa loob lang yan ng isang 4 days nga lang. Kasi nung kailan yun? Tuesday. Hindi ako magkamali. Tuesday or Monday. Nagdaspan din ako rito. So kasi pag galing kayo sa labas, diretso. Diba? Eh ito sabi nga sa akin ni Hana. Hindi mo makikita. Pero malikabok yan. Kaya kailangan mo talagang vacuuming. So meron kaming vacuum dito na pang alikabok. Talagang malakas na vacuum. Talagang pang alikabok sa mga carpeted na floor na katulad dito. So yun. So gagawin ko, next na gagawin ko ay pupunasan ko ng basang towel para talagang maging malinis itong stairs. So bago yan, kwentuhan muna tayo. Job order of the day. Linis ng bahay. Hindi lang ito yung trabaho ko, linis, laba, luto. Maya-maya magluluto na ako. Pero yung buong stairs mula doon sa kwarto namin, lilinisin ko to. Para pagdating nila mamaya galing sa trabaho, malinis ng bahay. Kasama doon yung pag-hoover sa mga carpeted na floor. Paano ako nakakatulong dito? Maliban sa paglilinis sa mga gawaing bahay. Sa mga gastusin sa loob ng bahay. Ano yung sit-up namin ni Hana dito sa loob ng bahay sa mga gastusin? So kami ni Hana, when we were in England, ay meron kaming joint account. So, sa aming joint account, doon kinukuha lahat ng mga babayarin. Electric bill, water bill, gas bill, internet bill, phone bills, at bayad sa renta ng apartment. So, lahat doon kinukuha sa aming joint account. So, pag sweldo,
sweldo ni Hana, sweldo ko, bahagi ng aming kita, doon namin nilalagay sa aming joint account. So lahat ng aming gastusin ay doon kinukuha sa joint account. For example, ang joint account namin a month is 2,000 pounds. Around, sabihin na natin para madali kwentahin, 100,000 pesos sa isang buwan. So doon na kinukuha lahat, groceries, bills, lahat ng babayarin. Kung magkulang man, for example, lalabas kami, siyempre may gastusin pag lalabas, kakain ka sa labas. So pinupunuan namin ni Hana yung aming joint account. Pero dito, iba dito kasi wala kaming joint account dito. Kasi wala akong bank dito sa Czech Republic. Hindi pa ako pwedeng kumuha ng bank account dito sa Czech Republic. Kaya ang setup namin ni Hana dito ay magkaiba. So, ang usapan namin ni Hana ay ang lahat ng mga babayarin na kuron ang gamit, kanya lahat. So, ito yung electric bills, gas bills, water bills, telephone bills, swimming ni Sofia, music school ni Sofia. Lahat yun na klaseng babayarin ay check money. So si Hana ang nagbabayad nun lahat. Ano naman ang sa akin? Ano naman ang ambag ko sa gastusin dito sa loob ng bahay? Isa-isahin ko para ma-ideya kayo. Groceries. Lahat ng groceries akong nag-shoulder. Lahat ng travel expenses namin, like gasolina ng kotse, ako ang nag-shoulder. Basta lahat ng trips, yung hotel, pagkain sa labas, ako ang nag-shoulder. Ang tanong, sino ang mas malaking gastos? Ang electric, gas, water bills dito hindi gaanong malaki. Kasi nga, 3 pamilya ang naghati-hati sa bahay nito. Pamilya ni Helen, si Milan at si Helen, si Mamingka, kaming 2 ni Hana. So lahat ng bills sa loob ng bahay ay divided into 6. Mamingka, Helen, Milan, Hana, Chapit Boy, Sofia. So 6 yun. Hindi gaanong kalakihan ang expenses pagdating sa bills. Pagkain, mas malaki ang nagagastos namin sa pagkain. Yung groceries namin monthly. So approximately, ang ginagastos ko kasi natatrack ko siya kasi nga card ang gamit ko. Around 400 to 500 pounds a month yung grocery lang namin. Kasi hindi ka lang naman mag-grocery ng mga basic. Minsan may kailangan kang bibilhin yung mga gamit pang bahay. So yun lahat ang aking sinasyote. Basta yung bagay na kayang bayaran ng UK card, ako ang nagsisyote. Yung mga bagay na hindi tinatanggap yung mga credit card, yung UK card, si Hana ang nagsisyote. Like Sophia's trips. Nabanggit ko na sa inyo yung mga bagay na hindi ko kayang bayaran by my own UK card. So yon ang aming setup dito 2 ni Hana. Marami sa inyo ang nagsasabi pa rin na si Chapit Boy kay ganda ng buhay kasi si Hana lang ang naghahanap buhay. Ako din po ay naghahanap buhay. May sarili po akong hanap buhay. Kumikita din po ako ng pera. May trabaho din po ako. Hindi nga lang yung lalabas ako sa bahay para magtrabaho sa labas. Staying home, household chores is also work. I also earn money online. That's the money I used to help this family. Kaya lang hindi ko ron ang aking tinatanggap. Ang tinatanggap kong pera ay British
sterling. Yung pounds pa rin ang tinatanggap ko. So, dito, gumagamit ako ng UK card. Kung kailangan ko ng kuron na pera, gaya nung pagpunta ko sa England, so kailangan ko ng pera sa bus na kuron, so nanghihingi ako kay Hana. Penge, pera. Bigyan mo ko pera pang bayad sa bus. Pero, yung mga McDonald's, yung mga pagkain sa airport, basta tumatanggap ng UK card, ay ako nagbabayad. Shoulder ko lahat. So yun, maliwanag yun. At hindi lang si Hana ang nagtatrabaho para sa pamilyang ito. Ako din po. May ambag. Anyway, yan lang ang share ko sa inyo pagdating dito sa ambagan sa loob ng bahay. So hindi pa ako tapos maglinis. Kukuha pa ako ng balde, tubig, pupunasan ko pa yung buong stairs uli. Nagpapahinga lang ako ng konti, nakikipagkwentuhan sa inyo. Tara na, let's go! So dito ako kukuha ng tubig. At saka ito, ang punas. Ito yung CR nila ni Hana rito. Dito kami nagsasampay. Ito, mayroong washing machine dito. Maraming mga gamit dito na talagang heavy duty na mga gamit. Dito din nagpapatubo ng mga halaman si Mamingka. Pag ako born na ako rito, ito din ako naglalaro ng basketball. So okay, punas muna tayo ng stairs para ang job order of the day ay ma-accomplish natin. Job order of the day is done. At malinis na yung stairs para pag-uwi ni Hana ng mga tao sa bahay, masaya sila, di ba? Ganun naman eh. Ang trabaho sa bahay, trabaho ng lahat yan na nag-stay sa bahay. Huwag natin iasa sa mga may bahay. Okay. So, tapos na hinihingil ako. Pabalik-balik ako dito sa stairs, no? Anyway, so yun. At least may alam na kayo, may idea kayo kung paano ang hatian namin ni Hana sa mga gastusin. Hindi namin ito talaga pinano kung paano kami maghati sa gastusin. Talagang we figured it out while living here in Czech Republic. Kasi hindi ko mababayaran talaga yung mga bayarin na talagang Czech money ang gamit. At talo ka kung magpapadala ka ng pera rito kasi bumababa ang value. Unlike pag online, kung ano yung value ng money in the market, ganun talaga ang value ng money sa market. For example, sa market talaga, ang palitan ng 1 pound to kron is 1 pound is 30 kron. Pag ipadala mo yan dito, malulugi ka ng mga 50 cents, 50 kron. For example, ang palitan na lang is 29.50. So, sabi ko kaya na lugi tayo niyan. Kailangan, ganitong gawin natin. Lahat ng mga babayarin na hindi pwedeng bayaran ng sterling or British pound, ikaw magbabayad. Yan nga, our telephone bills, our household bills, piano ni Sofia, swimming ni Sofia, at yun. Yung sa akin naman, kayang bayaran ng card,
Lahat ng groceries, kasi sa mga grocery dito, tinatanggap yung British card. Lahat ng mga big establishment, gaya ng car establishment, petrol, tumatanggap ng British card. At yung mga trips namin, hotels, akin lahat yun. Shoulder ko lahat yun. So, it's not Hannah, the ones working for me. We both work and we both spend money from our pocket. So again guys, thank you so much. And look, weather is nice, sunny, pero sobrang lamig talaga. So, bababa muna ako para tingnan ko kung pwede ko nang lutuin yung karne mula sa freezer kasi matigas pa kanina.